Vincent Calyada. Hello mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pinutin po ang notification bell para lagi po yung updated po sa mga bago kong uploads. So ngayon mga kalingap ay nandito tayo kay Jeremy na alam ko na isa po kayo sa mga napayak nito at grabe po ang pinagdadaanan niya sa kanyang buhay at siya po ay nagsusulo na lang para kumbaga siya po ay kumakayod para kumita ng pera, pangbaon sa school, pangkain niya sa pang-araw-araw. At maraming salamat po kay Ninang Nena dahil meron pong pinaabot si Ninang Nena na pagmamahal po para dito kay Jeremy at ito po iaabot natin. So tara mga kalingap, kamustahin po natin siya. Tara po. So ayan mga kalingap, papunta tayo kay Jeremy na matatandaan po ninyo. Ito po yung kanyang bahay. Nandyan po siya sa loob na yan. At dyan po siya pinatira ng kanyang kaibigan. So ayan, napakabuti ng kanyang mga kaibigan. At ayan, inanuan si Jeremy. So ayan, dito si Jeremy naglalaba. Grabe sipag naman ng batang to. Hello Jeremy, kamusta na? Kamusta na? Po. Grabe sipag. Kanina ka pa naglalaba? Bababad mo pa lang? Bababad ko pa lang po. Ihuli ko po yung puti. Upo ka, sige upo ka. Para di ka maabala sa ginagawa mo. Iwalay mo yung puti. Tama yan. Yung magkakasama, yung mga dikolor. Opo. Grabe. Magpapasok na yun po sa Lunes eh. Ay, magpapasok ka na kayo sa Lunes? Opo. Buti na lang, may ano ditong tubig, ano? Opo. Libre tubig. Grabe, sipag mo naman. Talagang mag-isa ka lang talaga nagtatrabaho para sa sarili mo, ah. Grabe, nabibilib mo na talaga ako, Jeremy. Grabe. Okay lang ba na maabala kita kahit saglit lang? Okay lang po. Doon tayo sa bahay mo, okay lang? Tara, muna tayo doon. Ayan mga kalingap. Ito po yung bahay ni Jeremy. Hello, Jeremy. Gusto po. Ay, hello. Kamusta na? Bless po. Ay, grabe. Napakabait na bata. Kamusta ka na dito? Oh, sige, salamat. Kamusta na dito, Jeremy? Ganun pa rin po. Ganun pa rin. Opo. So, grabe, nabibilib ako sa'yo. Talagang kumakahit ka ng sarili mo. Tama yun. Na magpursige ka, sumikap ka para sa sarili mo. Kasi napakabuti mong anak, kapatid. Kasi mas pinili mong na kahit mapag-isa ka, nandyan pa rin yung suporta mo sa magulang mo, sa kapatid mo. Napakabuti mong anak, grabe. Alam mo ba, napanood mo ba yung vlog ko na sa'yo? Opo. Madaming naiyak, madaming napabilib sa mga ginawa mo, sa mga sinabi mo. At talagang ramdam na ramdam nila talaga na nagsusumikap ka para sa sarili mo. Lahat pati, lahat ng comment, puro positive yung comment sa iyo. Talagang lahat mamomotivate ka talaga. Lahat may inspired ka sa mga sinasabi nila para sa iyo. Ano yung masasabi mo para sa kanila? Masasabi ko lang po is maraming salamat po dahil naniniwala po sila sa kwento ko, sa mga pinaliwanag ko po na intindihan po nila. Sa iba naman pong katulad ko, ang mapapayo ko lang po is kung parehas po sila ng nasa sitwasyon ko, sana mapagsabayan po nila yung problemang dinadala nila. Palagi lang pong mag-pray sa Panginoon. Manalig lang po na kaya natin kahit na walang tulong ng mga magulang, kahit na ibang tao lang po. Grabe. So, di ba nasabi mo na ayan, yung sa pangarap mo, andun din ba yung pangarap mo para sa pamilya mo? Opo, kasama na po. Kasama na sila? Opo. Talagang gustong-gusto mo maabot talaga yung pangarap mo? Opo. Grabe. Sabi ko po is, pag naabot ko na po yung pangarap ko, kung ano po ako dati, ganun din po ako kapag may kaya na po sa buhay, hindi po ako yung magmamataas at parang makakalimot po sa mga tumulong sa akin. Babalik po ako sa mga taong tumulong sa akin para sila naman po ang ambunan ko ng mga biyaya na ibinigay nila dati sa akin. Grabe, saludo na ako talaga sa iyo, Jeremy. Tama yan na magpursige ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Grabe, ang dami mong pinaiyak.
Nung napanood mo, umiyak ka din ba? Naluha po. Wala ka. Opo. Kasi hindi mo lubos maisip na ganito yung nangyayari sa buhay mo. Opo. Kasi kumbaga, naikikwento mo lang. Opo. Pero yung napanood mo na yung sarili mo, naluwa ka din pala. Dati na papanood ko lang din po eh. Napapanood mo lang, pero naandun ka na sa sitwasyon na ganito, di ba? Ang tao talaga may kanya-kanyang problema. Mas mahirap lang talaga yun sa iyo. Talagang grabe yung pinagdadaanan mo. Pero maraming nabibilib naman sa iyo, di ba? Kaya sabi nila, wag kang makalimot sa ating Panginoon. Ano? Lagi lang magpasalamat, lagi ka lang maghingi ng gabay, at magsumikap ka daw mag-aral, di ba? Opo. So ngayon nahabala kita sa sa paglalaba mo. Pasensya ha. Okay lang po. Kasi magpapasok ka na. Opo. Sabagay Sabado pa naman lang ngayon. So pag ganito, every Saturday, Sunday nalaba ka. Opo. So grabe. Pero nakakaya mo naman. Kaya naman po. Ano yung bagay na may ano mo pa? Kumbaga, may papakita mo sa mga magulang mo, sa pamilya mo, ano yung bagay na kaya mong ipakita pa para sa kanila? Yung gusto ko pong ipakita sa kanila is kung mapanood nila po itong video, gusto ko pong ipakita ko sa kanila na kahit wala po ako sa poder nila, na kahit na po ibang tao yung tumutulong sa akin, imbis na po is yung mga magulang ko, tatayo po ako para sa sarili ko mga paa, at hindi po ako susuko dahil lang po sa iniwan nila ako para pumili po ng ibang pamilya. Kakayanin ko po para sa mga kapatid ko. Sa pagtupad po ng pangarap ko, kasama na rin po doon ang mga magulang at kapatid ko. Kung makapagtapos po ako at natupad ko po yung pangarap ko, plano ko po sanang patayuan agad ng bahay yung mga kapatid ko, para tapos gusto ko po silang ipunin para sama-sama po kami sa isang bahay. Ang galing nga. Di ba nasabi mo na kasama-sama yung mga kapatid mo, magulang mo, na kahit may nangyaring hindi maganda sa magulang mo sa iyo, bakit mas pinipili mo pa rin suklian yung bagay na yun? Parang kung mangyari po yun, kakalimutan ko na lang po na parang nilimutan po nila ako bilang panganay na anak nila at magmahal po ng anak sa iba. Pipiliin ko na lang po na mahalin ko po sila kahit na hindi po nila ako inambunan ng pagmamahal. Hindi porkit po hindi nila ako pinakitaan ng maganda at pagmamahal is ganun rin po yung ibabalik ko. Mamahalin ko po sila. Yun lang po. Napakabait mo talagang, grabe, saludo ako sa'yo. Mahal mo pa rin talaga ang magulang mo. Mahal na mahal ko po sila. Malagi ko po silang naiisip eh. Tama yun. May ganyan talagang nangyayari sa buhay, Jeremy. Na kahit anong ginawa sa atin ng magulang natin na mali, mamahalin pa rin natin sila. Alam mo bakit? Kung wala ang magulang, wala tayong mga anak. Kaya sa'yo, na kahit napakapangit ng karanasan mo na nangyari sa buhay mo, mas, kumbaga, nararamdaman ko yung gusto mong sabihin na ang gusto mong sabihin na gusto mo rin maramdaman yung pagmamahal ng magulang mo para sa iyo, pero sa iba nila binibigay. Bakit labis ang pag-iyak mo, Jeremy? Kumbaga sa po, yung nakikita ko pong ibang pamilya, kumpleto po sila. Habang ako nag-iisa at lumalaban para sa pangarap. Yung pangarap ko, imbis na pamilya yung sumusuporta at gumagabay sa akin, wala po sila sa tabi ko. Kapag nanghihina po ako, iniisip ko na yung mga kapatid ko. Sabi ko, kaya ko to, lalabanan ko to. Hindi ako pwedeng sumuko. Walang hihingi ng tulong mga kapatid ko.
Hindi na nga po nag-aaral yung isang kapatid na lalaki. Dun sa stepfather mo yun. Opo. Pero kahit kumbaga kahit sa stepfather o sa stepmother mo na kapatid mo lang sila doon, Opo. tutulungan mo pa rin sila. Opo, dahil kahit paano kapatid ko pa rin naman po sila eh. Hindi po sila pwedeng pabayaan. Napakabait mo talaga, grabe. Ano yung nasa mo? Puso mo? Ano ba yung mga nilalaman ng puso mo? Sobrang hindi ko po makalimutan na yung sabi ko po is kung hindi lang po nagkahiwalay ang mga magulang namin, kumpleto pa rin po sana kami at magkakasama. Kahit na mahirap po, basta magkakasama, makakayanan naman po. Kasi kapag ganyan po nagkahiwalay yung mga magulang, anak po talagang naiepektuhan. Nagsasakripisyo. Kaya kung pwedeng magsasarili na lang po. Ikaw? Opo. Pero ikaw, ano yung maipapayo mo sa mga halos ganito din ang nangyayari sa buhay? Sa mga katulad mong kabataan na, di ba, kung ang magulang nila naghiwalay tapos ganito din yung nangyayari. Ano yung maipapayo mo para sa kanila na kapupulutan nila ng aral? Ang masasabi ko lang po sa mga katulad ko, mga broken family po is yung mga nagsasarili po sa buhay na katulad ko. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Labanan nyo lang po yung mga mabibigat na saloobin nyo po. Palagi lang po kayo magdasal. Isipin nyo po yung mga mahal nyo sa buhay para mapagtagumpayan nyo po ang mga pangarap nyo sa buhay. Yun lang po. Grabe, napakahusay. So ayan, hindi lang sa napakabuti mo, ang galing mo din magsalita. Proud ako sa iyo dahil nasabi mo sa akin na mataas ang grades mo, Opo. So, ito, may tanong pa ako sa iyo, Jeremy. Ano yung mga napupulot mong aral sa bawat, parang naglalakbay ka din, di ba? Opo. Ano yung mga napupulot mong aral sa bawat ganito mo? Yung palipat-lipat ng bahay, iba-ibang pamilya ang kumukupup sa iyo. Ano yung mga napupulot mong aral na talagang isa sa puso't isipan mo na pwede mong maipayo balang araw sa magiging anak mo? Kung magkapamilya po ako balang araw, kung mangyari man po yung ganitong sitwasyon is kung magkaanak po ako, is ang pinanghahawakan ko lang po ngayon kung sa palipat-lipat po ang tirahan ko at nakikisama po sa iba is makisama na lang po is yung maging masipag po sa mga gawain, yung pakikisama po sa ibang tao dahil yung po agad ang una-una nilang tinitingnan. Kung masipag ka po, kukupkupin ka po nila is kung tamad ka naman po is parang okay lang po sa kanila na basta lang po, pakikisama na lang po at pagiging mabuting tao, yung hindi ka po gagawa ng masama. So ito, may pa ako, na ikaw ba, Jeremy, pag dumating yung panahon na may asawa at anak ka na, ipaparanas mo ba ang ganitong buhay para sa magiging anak mo? Ang masasabi ko lang po, kung magkakapamilya po ako at mga anak ako, hindi ko po ipaparanas sa kanila yung pagka-broken family dahil alam kong mahirap po. Mas pagtitibayin ko po, mamahalin ko po ang mga anak ko, asawa ko. Kaya nga po, binuo ko sila, hindi ko po sila hayang magkahiwa-hiwalay. Mamahalin ko po sila kahit na mahirap. Magtatrabaho po ako para buhayin sila. Kahit na mahirap, hindi ko sila iiwan. Mamahalin ko lang po sila. Magpupursige po para sa buhay. Nakasama po sila. Grabe. So ayan Jeremy, sana yung mga sinabi mo balang araw na kapag nagkaroon ka ng pamilya, iparamdam mo sa kanila na mahal mo sila at hindi mo sila iiwan, na kahit anong pagsubok na dumating sa hamon ng buhay, huwag mo silang iwan, Opo. At huwag mong pababayaan ang magiging anak mo. Kasi kung naranasan mo na yung ganito na halos hindi ka na mahalin ng magulang mo, hindi ka na suportahan, huwag mong iparamdam sa anak mo. Kasi ito yung bagay o mga
pagsubok na dumating sa buhay mo, Jeremy, na pilit mong nilalabanan. Pilit mong nilalabanan dahil sa pangarap mo. Pangarap mo makapagtapos, pangarap mo matulungan ang magulang mo, na kahit nasaktan ka, pero mahal mo pa rin sila. At pangarap mo mabigyan ng maayos na bahay ang kapatid mo at mabuo mo ang pamilya mo. Pero ikaw, Jeremy, umaasa ka ba na balang araw, kahit may pamilya na ang mama at papa mo, kahit isang araw ba, naghihiling ka na magkasama lang kayo? Magkwentuhan, magbanding. Yung parang wala nang nangyari, walang problema. Na maging okay ang lahat. Nangarap ka ba? Opo, naisip ko po minsan na yung nasa tamang edad na po, siguro kami magkakasama-sama. Pag yung may kanya-kanya na po kami yung pamilya, parang ngayon po malabo na po eh. Malabo pa sa ngayon. Opo. Pero nag-aasa kang kahit ganun, kahit isang araw? Opo, umaasa po ako. Kasi yung mga kapatid ko po is sa iba-iba din po nang galing. Iba-iba din ang galing. Opo. Itong pagsubok ba na dumarating sa buhay mo, Jeremy, saan ka umuhugot ng lakas? Sa mga kapatid ko po. Doon talaga sa kapatid mo? Opo. Sa mga kapatid ko po, sila lang po ang kainahan at lakas ko. Di, pag may ganito, di ba may time, may sitwasyon na, may sitwasyon na nagkakasakit tayo, sino yung una mong hinahanap? Kasi karaniwan, ang anak pag nagkakasakit, magulang ang hinahanap. Ikaw, sino hinahanap mo? Kung iisipin ko po, magulang din po siyempre yung kailangan ko na gagabay sa akin habang may sakit po ako. Kung wala po sila is, sarili ko lang din po. Nakakayanan ko naman po kahit na ilang araw po ako nagkakasakit, hindi po ako nakakapasok sa eskwela. Pero nagpapaalam lang po ako sa mga teacher ko. Naiintindihan naman po nila. Grabe. So, may tanong ako. Yung natanggap mong biyaya mula sa aking YouTube channel, anong ginawa mo doon? Pumili po ako ng mga ilang pong dilata para pag nagkaroon po ng time na wala pong pang-ulam, may makapagkunan po. Very good. Tama yan. Para meron kayong sa pang-araw-araw mo, no? Grabe. Bilib ako sa iyo na talagang nasusumikap ka para mayroon kang pagkain, Nagikiluto ko na lang ba? O dito lang din po. Sa kaklase mo? Opo. Pagluto po, sama-sama na lang din po kami kumakain. Ano masasabi mo sa sa pamilyang kumkup sa iyo? Sa kaibigan mo? Ang masasabi ko po sa classmate ko at sa magulang ng classmate ko po, maraming salamat po dahil pumayag po kayong tumayo ako dito ng kahit kubo-kubong masisilungan. Isinira niyo po sa akin yung kuryenteng kahit na gasera lang po sana okay lang, pero naawa po sila. Isinira po nila yung kuryente para hindi po malamok or madilim po dito sa aking tutulugan. So, ayan. Kaya ako napapunta dito. Di ba may request ka? Opo. Jeremy, heto na. Ito, Jeremy. Ilabas mo. Ayan. Minamihan ko na. Sige. Pwede pa po itong magamit sa sunod? Oo, sige. Magagamit pa pencil sa sunod. Mga ballpen din. Yan. Okay ba yan? Okay? Ang dami na po. Ang dami? So, hindi lang yan. Ito pa. Yan ay pinapaabot ni Ninang Nena para sa iyo, Jeremy. Ito, Jeremy, tanggapin mo. 2,000. Grabe. Solid ang pagmamahal sa ni Ninang. Yan, Yan, ito pa, Jeremy. Yan. 2,300 yan, Jeremy. Para sa mga pangangailangan mo. Sa pang-araw-araw. Yan ay mula kay Ninang Nena.
Napaiyak din siya nung napanood niya yung kwento ng buhay mo. Maraming salamat po. Bakit naiiyak ka din? Hindi ko po kasi inaasahan yung mga darating na tulong ng ibang tao. Hindi mo inaasahan na may darating na tulong ng ibang tao. Ano po? Kahit ganito ba na may pinagdadaanan ka sa buhay, masaya ka ba? Masaya po dahil nakakaranas din po ako ng pagmamahal ng iba kahit pa paano po. Kahit hindi mo naramdaman sa magulang mo, masaya ka dahil nakakaranas ka ng pagmamahal sa ibang tao. Opo. Grabe. Parang sila na lang po yung tumatakip dun sa sugat na sakit na iniwan ng mga Magulang mo. magulang po. Grabe. Grabe. Kaya mo yan, ha? Grabe. Pinapahanga mo talaga ako, Jeremy. Kahit kumbaga yung sinasabi mo kahit ang sakit-sakit na, pero mahal ko pa rin. Gusto mo na lang po mapag-isa minsan para masulong na lang yung problema mo kaysa sabihin mo po sa iba. Minsan, kung sasabihin mo po sa iba is magtatawanan ka lang po na lang. Kaya, pansarili na lang po yung problema. Pero ito ha, Jeremy. Mas okay yan na ilalabas ang problema, Jeremy. Hanap pa ng taong alam mong gagabayan ka na hindi ka tatawanan. Huwag mong sasarilin ang problema, Jeremy. No? At huwag, Jeremy, ito pa, isa pa sa payo ko sa iyo. Huwag mong, yung ginawa mo, yung sinasabi mong gagawin mo, huwag mong gagawin yan, ha? Kasi isipin mo, Jeremy, kung gagawin mo yun, paano ang kapatid mo? Paano ang magulang mo? Diba? May pangarap ka para sa kanila. Pag ginawa mo yun, hindi na yung matutupad. Alam mo pong kapag nilait-lait sila ng ibang taas, walang magtatanggol sa kanila. Kaya, gawin mo yung bagay na alam mong tama, ha? Opo. Maasahan ko ba yun sa'yo, Jeremy? Oo, maasahan po. At lumaban ka lang sa hamon ng buhay. Tama yun na sinasabi mo na huwag makalimot sa ating Panginoon, ha? Opo. At sana someday, matubad mo yung pangarap mo. At isa ako sa taong magiging proud sa iyo. Ngayon pa lang proud na ako sa iyo, bro. Ano ba yung nararamdaman at bakit naluluha kang masyado? Kung iisipin ko po lahat ng pinagdaanan ko, Naiisip mo yung lahat ng pinagdaanan mo. simula gantong magkaedad po ako ng buntis, sino-sino po nag-ampun sa akin. Natandaan ko po yung dating mag-asawang matanda is yung pang hindi ko nakakalimutan. Kinukulong po nila ako sa ilalim ng lababo habang sumisigaw ako ng mama. Yung panahon. Pero yan ha, Jeremy, sana sa lahat ng mga sinasabi ko sa iyo, itatak mo sa puso't isipan mo, ha? Opo. Tama na ang pag-iyak. Kahit papano, nailalabas mo. Okay ba yung nailalabas mo sa akin yung mga ganyang problema? Nagiging kalma ka ba? Na, kumbaga, Parang mas gumagaan po yung pakiramdam ko eh. Parang nababawasan po yung bigat ng nararamdaman ko. Kuya Vincent, nagpapasalamat po pala ako. Hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makikilala ng ibang tao, ng mga viewers. Hindi rin po ako makakatanggap ng pagmamahal ng ibang tao. Maraming salamat po sa sumusuporta sa akin. Kay Kuya Vincent po, sana wag po kayo magsawa. Tumulong sa iba, sa mga nangangailangan katulad ko. Yun lang po. Maraming salamat. Merienda muna po, Kuya Vincent. May coke po, nagpabili po ako. Salamat. Grabe.
So, ayan, Jeremy, naiabot ko na sa yung pera mo. Tago mo na lang, ikaw na lang mag-budget, ano. Alam ko na binabudget mo yun everyday. Ano, basta gawin mo yung tama, ha? Opo. Okay, at laban lang sa hamon ng buhay. Okay lang ba? Namarinig ko yung laban lang sa hamon ng buhay. Laban lang sa hamon ng buhay. Yan. Huwag susuko. Yes. Palaging manalangin. Good. Very Bago good. matulog, bago kumain. Yan. Laging mangunguros. Yun lang po. Nagpapasalamat din po kay Ninang Nena na umabot po ng tulong. Kahit panggastos po. Maraming salamat po sa iyo. Yun lang po. Sige. Sana dito sa susulat mo dito, puro 100 ha. Yung 100 yung grades. Ingat palagi, Jeremy. Laban lang. God bless you. Andyan si Lord. Gagabayan ka niya. Opo. Alam ni Lord ang lahat ng pagsubok mo na nangyayari sa buhay mo. Ano? Opo. Walang pagsubok na hindi kayang nampasan. Ano? Kasama natin yung ating Panginoon at magtiwala lang tayo sa Kanya. Ano? Opo. Okay. God bless sa'yo. Bye-bye na, Jeremy. Maraming salamat po. Okay. Bye po.